Hi guys, welcome back sa Beer Backyard. So, naging busy na naman tayo this holiday season kaya sobrang nadalangan na naman tayo mag-upload ng video. Pero ngayong 2025, ito yung unang vlog natin and tatry kong mas dalasan yung pag-upload natin ng video. Sa nakaraang vlog natin, sinabi ko doon na ibebenta ko na yung mga flower horns tsaka yung mga coin natin. So, naibenta na natin yung dalawang platinum butterfly coin natin pero yung mga flower horn nandito pa din. At walang may balak bumili. So, sa tingin ko, syempre, ikikip pa rin natin sila hanggat walang bumibili. Kung wala talagang bumili, ikikip ko na sila forever dito sa Javier Backyard. Unless may bumili. So, ngayon, i-update ko kayo sa kung ano yung nakalagay doon sa pinaglagyan ng mga platinum butterfly coin natin. Nga pala guys, tinanggal na natin tong, since medyo malamig dito sa Javier Backyard, lumalamig yung tubig natin. Tapos na babawasan yung sun exposure kaya tinanggal ko muna to pansamantala yung mga shade net natin tapos kakabit natin yan pag nag-summer na. So yan guys, ito yung pinaglalagay ng coin natin at kasalukuyan mga PKBM yung mga nakalagay. Mga platinum pa din pero ilang breeder na lang PKBM kasi kahapon may mga nakabili ng ilan tapos yung iba namatay gawa ng sumobrang lamig na tubig. Share ko na rin sa inyo iba nating pang mga balloons dito, tsaka isda. Ayan, dito naman yung mga black gold breeders natin. Ayan, may buntis pa dyan, no? Ang lamig na tubig, kaya kung mapapansin nyo, hindi ganun kaganda yung behavior ng mga isda natin. Parang medyo mabagal maglangoy. So, diet tayo sa pagpapakain sa kanila. Dito naman, meron tayong mga railings na 1 inch to 1.5 inches ang size. Tapos, yung mga plating nga pala natin guys, napakayaw ng mga batang malapit dito, yung mga taga-ritong bata. Nung mula pa ng Pasko hanggang siguro mga nagkapera kasi kaya gustong-gusto nilang bilhin yung plati ko. Kaya kayo mapapansin nyo, sobrang konti na lang unlike nung last video natin. Ayan, may mga plati rin dito. Tapos, ano yan? Marble na mollies. Marble balloon mollies. Tapos mga plati. Andiyan pa rin si Federico, ayan o. Si Federico ang ating feather pin catfish na madalas nagpapakita sa gabi. Ayan. Tapos, syempre, dito ang ating mga black gold na juvenile. Ayan. Ito mga healthy to kasi naka-expose sa araw to eh. Mapapansin nyo, masisiglay mga yan. Kaya lang, syempre, malamig talaga yung tubig oh. Sa pakiramdam ko malamig kaya tinanggal muna natin tong shade net para mag-warm up. Para mag-warm yung tubig tapos maging mas masigla sila tsaka mas malakas kumain. Makakatulong kasi yun para mas papabilis yung growth nila. Tapos yan, mga container na walang laman. Dating pinaglagay ng flower horn. Sobrang kalat dito. Yan yung mga pinagtanggalan ng railings. Ayan, sobrang dami. Makikita nyo mga PVC na blue tsaka tong plastic na flexible hose. Kasi, nung bago mag New Year, nakabenta tayo ng mga 300 railings. Kaya ang daming kalat dyan. So, throwback muna tayo guys. Ito nga pala yung mga railings na in-order sa atin. Meron dyan 100 pieces, 120, 130 kasi paiba-iba dinadagdagan ko na kasi para sigurado kung may mamatay man, may kapalit. Kaya shoutout sa mga bumili sa akin ng railings bago mag-Christmas. Maraming salamat po mga idol. Tapos ito na lang yung natitira natin itong sa trapalpan na to. Wala pa kasi itong 1 inch yung mga railings dito. Nasaan na ba yun? Pakita nga tayo ng sample. Ayun, sa dulo. Maliwanag kasi kaya nagtatago sila sa mga PVC eh. Pero wala pa to sa 1 inch itong mga nandito kaya hindi pa to pang out. Medyo risky pa kung i-out natin. Palalakihin muna natin yan. Ayun, ganun pa lang yung size nila oh. Sobrang liit pa. Tapos dito, sa 30 gallons natin nilagay ko na yung mga guppy breeders natin tsaka juvenile na young breeders. Kasama ng 4 na crayfish breeders natin, yung mga pinakamalalaki nating crayfish, mga around 4 inches to 5 inches to. Ayan, tumatakas pa isa oh. 3 female tsaka 1 male. Yung male ayun, yung pinakamalaking crayfish dito sa Javier Backyard. Tapos sa baba, meron tayong trapalpan na merong mga male crayfish na nasa 3 to 4.5 inches ang ito na wala na ng claw, gawa siguro nang na-ambush yan. Nakain ng mga kasamahan na nagmo-molt. Kasama na mga black gold balloon mollies natin. Hindi pa natin nakakaling yung mga black gold balloon mollies na yan, no? Kakal ko na lang sila kapag maganda na yung kondisyon ng tubig kapag hindi na ganun kalamig. Kasi sure, stress pa yung mga yan. Baka madagdagan stress kapag hinuli ko tsaka nilipat ko ng tank. Dito naman sa kabila, yung mga female na 1 to 2 inch to 2.5 inches na crayfish. Ayan. Kasama ng mga PKBM natin na hindi pa rin natin nakakal. Yan, nakakabawi-bawi naman yung mga PKBMs natin simula nung nag-crash yung mga PKBM natin gawa nga ng Camalanos worms. Ngayon, wala na ako nakikitaan ng may Camalanos, ilan na lang siguro. Pero natatanggal naman natin gawa nung medication na gina-apply natin sa kanila.
Meron din tayo ditong PKBM, ayan, mga fry. 1 week old fry. Ayan, kanina ko pa binigay yung koi king na yan, hanggang ngayon kinakain pa rin nila. Malamig yung tubig kaya kung mapapansin nyo yung ilan naka-fold yung fins, parang clam fin, pero hindi naman. Pag mainit na may tubig, bumubuka na may mga fins nila na yan. So, regular water change lang tayo dito para mas safe. Tapos, medyo diet sa pakain. Dito na muna tayo sa flower horn. Ito yung pinakamalaki nating flower horn na gabulino. Ayan. Papansin nyo, sobrang pale ng kulay. Tapos, drop cock pa din. Pero, wala na yung bulging anus niya. Nagka-bulging anus kasi to. Ngayon, recover na siya. Masigla na uli, pero kinokondisyon natin siya para bumalik yung ganda niya, yung kulay, tsaka yung bilog ng cock niya. Pero okay naman na, lumubog na yung parang bituka lumabas sa puwet niya, pero tapos pinapakain ko na rin siya, hindi naman na bumabalik. So, thanks God, naka-recover to. Sabi nga ng iba, wala na siyang pag-asa, pero ayan, naka-survive naman at masigla na uli. Dito sa 90 gallons natin, crayfish pa rin, may female, may male. Ayan, mga 3 to 4 inches yan. Mga nakaantabay para sa future breeding. Tapos yung female gabulino natin na flower horn na dating nagkaroon ng bulging anus tsaka hexa. Ngayon, parang okay naman na siya. Kumakain na yun. Kaya lang, stress gawa ng malamig yung tubig. Wala naman silang heater sa tank lahat. Kasi ito yung ating Weber Campa. All goods naman. Pero dinadiet ko pa rin gawa nga ng ang lamig ng tubig at wala silang heater. Pero maganda to. Oh. Tapos ito yung ating tawag dito? Red Redemption Campa. Ayan. Sila laging pinag-aabot ko kapag tinatanggal ko yung harang. Oh. Ayan, dalawa na yung nag-aangasan. Feeling ko parehong male to. Akala ko female to dati. Yung Red Redemption natin, sobrang thick pa rin ng kulay niya. Oh. Tsaka yung tawag dyan, plums. Sobrang straight, tsaka sobrang kapal ng plums. Kaya solid. Binibenta ko na to kahit murang halaga. Kaya lang wala talaga kumakagat eh. Sa mga malalapit dito, masyadong, siguro marami ng flower horn keeper dito na maraming mas maganda flower horn. Hindi nila nagugustuhan pero ang mura ko lang binibenta niyan. Hindi ko lang talaga ma-ship sa malayo, kaya hindi ko maibenta sa mga nagtatanong sa akin sa ibang lugar. Pero solid yan, oh. Ayan. Ayaw nilang bilhin, hindi nila alam ang ganda-ganda niyan. Dito marami nagagandaan dito. Pag ito ginroom ko, feeling ko kakapal yung cock nito. Hindi ko lang kasi mag-room kasi dinadiet ko at gawa ng walang heater tapos ang lamig-lamig ng tubig. Baka mamaya masobrahan magkaroon pa ng bulging anus or kung ano man or hexa. Ito rin, hindi pa ito nagkakasakit kaya wag naman sana tamaan ng sakit. I-groom ko na lang to kapag nakapagbawas-bawas na tayo ng isda at nagkaroon na tayong oras. Dito ang mga pea dirt natin, ayan, dito nga sa crayfish na 30 gallon. Naglalakihan na yung tiyan ng mga female. Dito may mga namamataan tayong Camellanus worm. Ayan, sa tiyan ng pero tinitreat natin sila ng dewormer. Okay naman. Healthy naman lahat ng isda natin kahit malamig ang tubig. Basta diet lang tsaka tamang water change. So yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo yung update dito sa ating Javier Backyard after nung 2024. Ayan. Yan lang. Tapos kaya pala nawala nga pala yung trapal pan dito. Kung magtataka kayo kasi nabutas kaya tinanggal ko muna. And kakabit ko na lang kasi may extra pa naman tayong trapal pan doon sa loob. Hindi ko pa lang naikakabit. Tsaka hindi ko pa lang na-cure. So i-update ko na lang kayo sa mga susunod pang madadagdag or magiging progress dito sa ating Javier Backyard. Yun lang. See you on my next vlog and happy fish keeping!